Thank you, Ate Lucille. Mahalaga yung carpet na yan. Lumilipad kasi yan eh. Magandang umaga po sa inyong lahat at nais po natin i-welcome sa ating kalagitnaan ang ating pong bisita sa umagang ito, si Kim Syra Tamandong. Pwede po bang pakitayo? To be recognized. Welcome, Kim. Thank you for coming. At nalapit niya ako ng konti para yan. Tayo po ay saglit na yumuko at manalangin. Aming Amang nasa langit, sa pangalan po ng iyong anak na si Yeshua, ang aming tagapagligtas, sama-sama po kaming lahat na malapit sa iyo ng buong puso at buong pagpapakumbaba. At sa mga oras pong ito ay aming hinihiling na bigyan mo kami ng kaliwanagan sa iyong mga salita at sapat na karunungan upang ito ay aming maintindihan. Tulungan mo po ako ang iyong lingkod na tagapagpaliwanag at tagapaghatid ng iyong mabuting balita, na ito ay aking pong maihayag ng buong linaw at naiintindihan. Dalangin ko rin ang aking mga kapatiran na pagkalooban mo sila ng undivided attention at makapag-focus, makapag-concentrate sa mga salita mong aming pag-aaralan sa umagang ito. Salamat po, aming Ama, sa iyo po ang papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Yeshua. Amen. Amen. Ang ating pong tatalakayin sa umagang ito ay mula sa Leviticus bilang pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa aklat ng Torah. At tayo po ay nasa ika-21 kabanata na at ito ang ikalawang bahagi. Babalikan po natin yung nakaraan nating pag-aaral sa chapter 21, part 1 kasi 2 Sundays na ang lumipas at maaaring kailangan i-refresh natin yung ating memories doon po sa mga nakaraang tinalakay natin. Una po sa lahat, ang aklat ng Leviticus ay naghahayag ito ng passion ng Diyos. At ano ba ang passion ng Diyos? Yung pong holy worship. Kaya makikita natin sa aklat ng Leviticus ay tinalakay dito kung ano ang pagsambang katanggap-tanggap sa Diyos. At siyempre, nandoon din po ang kanyang passion for holy people, no? Kaya sabi niya po doon sa Leviticus 19 verse 2, "You shall be holy, for I, the Lord your God, am holy." So siya ang standard ng ating holiness. At siya ang nagdidiman na tayo ay maging holy, maging banal, dahil siya ay banal. At habang tayo po ay lumalapit sa Diyos, nagdidiman po ito, hindi lang nagre-require. Nagdidiman ito ng certain degree or certain level of holiness. Ina-expect ng Diyos na sa ating paglapit sa Kanya, tayo po ay magpapakabanal. At habang tayo po ay lumalapit sa Diyos, lalo pa sa larangan ng paglilingkod sa Kanya, mas lalo pong nagdidiman ito ng higher degree of holiness. At ito ay inalarawan doon sa tabernakulo nang sila ay nandoon pa sa wilderness. At ganoon din sila ay makarating na doon sa bayang Israel at itinayo na ang templo. Ito ay nahahati sa 3 bahagi, ang courtyard. Ang holy place ay nahahati naman sa 2. Yung pong holy place at saka yung holy of holies. At nabanggit ko na rin po sa courtyard, ang inaalaw lang ang mga Jew. Hindi allowed ang mga Gentiles na tumapak sa courtyard. Sa holy place naman, ang inaalaw lang doon ay ang mga priest. At sa mga priest, ang kailangan lang ay ang mga galing sa lahi ni Aaron. Sila lang ang allowed na tumuntong naman doon sa holy place. Hindi
hindi allowed ang simpleng mamamayan ng Israel. And then sa Holy of Holies, isang tao lang ang pwedeng tumuntong doon at makipag-meet sa Diyos. At ito po ay ang high priest nila na nung unang panahon ang kauna-unahan ay si Aaron. At isang beses lang sa isang taon pwedeng tumuntong sa Holy of Holies si Aaron o ang high priest. So dito makikita natin ang isang paglalarawan na kung saan habang ikaw ay lumalapit sa harapan ng Diyos, nagdidemand ito ng kabanalan. Maraming requirements na dapat mong i-comply. So kaya yung Leviticus chapter 21 po, ay ina-address nito yung mga priest na naglilingkod doon po sa loob ng kanilang tabernacle, yung mga priest na naglilingkod sa loob ng court ng holy place, at saka yung high priest na naglilingkod sa Holy of Holies. So ang focus ng Leviticus 21 ay yung mga priest. Now, how is this relevant to us? Hindi naman tayo mga galing sa lahi ni Aaron at tayo yung mga Gentiles. Kung nabuhay nga tayo ng panahon nila na yun, hindi tayo allowed kahit tumuntong sa courtyard. Lalong hindi tayo magiging priest dahil hindi tayo galing sa lahi ni Aaron. At lalong-lalong hindi tayo magiging high priest. So how is this relevant to us in the 21st century? Sabi po sa 1 Peter chapter 2 verse 9, "But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light." Ang bawat isa na nakipag-isa kay Kristo Jesus, nagsisi sa kanyang kasalanan, at tinanggap ang Panginoong Jesucristo bilang kanyang sariling tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay, ay tinuturing po na royal priesthood. So bagamat hindi po tayo magiging physically, ay magiging mga priest tayo ng Israel, at lalong hindi tayo magiging high priest, pero kung tayo po ay nakipag-isa kay Kristo Jesus, itinuturing po tayo na royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you and I may proclaim the excellencies of God who called us out of darkness into His marvelous light. So simply saying, spiritually speaking, lahat po tayo ay priest in the eyes of God. Lahat po tayo na nakipag-isa kay Kristo ay itinuturing na priest ng Diyos. So ibig sabihin, applicable po sa atin ang requirement na ito, na dahil tayo yung mga priest, spiritually speaking, before God, it is required of us yung holiness na hinihingi ng Diyos. Now, pakinggan niyo po akong maigi dahil hanggang dulo nito, and God willing, matapos ko po ito, makikita niyo po talaga dito kung ano ang relevance nito. No? Bagamat pinag-uusapan natin is the priest and the high priest of Israel, but you will see later how relevant it is sa atin ngayon. At ang dalangin ko sa Diyos na after this preaching, tayo po na naglilingkod sa Diyos ay mananatiling maglilingkod sa Kanya, hindi magkukwit, at lalo pang magiging masighi ang ating paglilingkod sa Kanya. At kung tayo naman po ay hindi pa naglilingkod, meaning to say, ma-attend lang tayo,
wala tayong any participation in God's ministry, naway humamon ito sa inyo ang mapapakinggan nyo ngayong umaga. Balikan lang ho natin kung ano yung mga principle na natutunan natin last Sunday. Unang-una, bilang tao, kahit yung mga priest at high priest, dumadanas po sila ng kalungkutan, bunga o dulot ng pagkamatay ng isang mahal sa buhay. Wala na po sigurong pinakamasakit na mararamdaman ng isang tao, kundi ang siya'y mawalan ng isang minamahal sa buhay. Death is real, hindi ko natin maitatanggihan. But it must not dominate those who serve the living God. Ibig sabihin, hindi dapat mangibabaw ang kalungkutan sa pagkawala ng isang minamahal sa buhay sa paglilingkod sa Diyos. Hindi po masamang malungkot, magdalamhati. Natural yon sa atin. No? Kahit si Jesus, umiyak nang namatay si Lazarus. Pero hindi po dapat ito ang mangibabaw sa atin at itigil na natin ang lahat dahil namatay lang ang isang mahal natin sa buhay. At ang isang bilin ng Diyos sa kanila, ang pagluluksa katulad ng hindi mananampalataya ay hindi pinahihintulutan ng Diyos. Kung paano man nagluluksa ang hindi mananampalataya noon, ay ipinagbawal ng Diyos na gayahin ito ng mga mananampalataya. God's people must not express sorrow like pagans. Hindi tayo mga pagano. Kaya't hindi tayo dapat naghahayag ng ating kalungkutan katulad ng mga hindi mananampalataya na walang pinanghahawakang pag-asa. Hindi tayo dapat kakitaan na parang wala ng pag-asa pagkatapos na merong nangyaring hindi maganda sa ating buhay. Meron tayong Diyos at meron tayong masasandigan at maaasahan sa oras ng ating matinding kalungkutan, sa oras ng matindi nating pangangailangan. And at the same time, we minister to them, to the unclean, to the unbelievers. But we don't minister with the unclean. Meaning, we don't compromise. Hindi tayo nakikisang-ayon sa kanila. Tayo po ay nagmi-ministeryo sa kanila, pero hindi tayo nakikisang-ayon sa ginagawa nila. Lalo pa nga ito ay makasalanan gawa. Ang mga spiritual leaders po must model gospel po in the face of death. Pinagmamasdan, inoobserbahan, tinitingnan tayo ng mga hindi mananampalataya kung paano tayo nagbibehave kapag may nawalang mahal natin sa buhay. Kapag tayo ay nakaranas ng kabiguan, paano sitwasyon? Pinagmamasdan po tayo. It's either ng mga kamag-anak natin, kapitbahay natin, kaibigan natin, kaopisina, kaklase, kakilala. Tinitingnan nila kung paano natin hinahandle kapag dumadating ang mga kalungkutan at kapighatian at kasawian sa buhay. Kaya ang pagbiministeryo po sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon ay nagre-require ng sacrifice ng ating mga personal freedoms. Ibig sabihin, kailangan matutunan natin kontrolin ang ating mga sarili upang makita nila na kahit sa gitna ng kalungkutan at kapighatian, ang isang Kristiyano ay matatag pa rin naninindigan. At ang paninindigan na ito ay hindi nagmumula sa kanyang sariling lakas, kundi nakikita nila dahil siya ay may Diyos na pinananampalatayanan. Mahalaga din po, hindi lang yung
magpahayag ang isang mananampalataya ng kanyang pag-asa sa gitna ng kalungkutan, kundi dapat mismo ang kanyang sariling tahanan ay kinakikitaan nito. Kaya po mahalaga sa Diyos yung pong pamilya, kung papaano, isang pamilyang Kristiyano, kung papaano nila ipinapahayag ang pag-asang nagmumula sa Diyos kahit na nasa gitna sila ng kapighatian o kasawian o kalungkutan. Priests are forbidden from morally compromised marriages. Kaya po napakahigpit ng Diyos na ang isang priest ay hindi pwedeng mag-asawa ng hindi virgin. Hindi pwedeng mag-asawa ng isang prostitute. Pinagbawal ng Diyos ito sa kanila. Mamaya magugulat pa kayo kung ano yung pinagbawal ng Diyos sa kanila. Tandaan niyo po, habang pinag-aaralan natin ito, hindi tayo magiging physical priest katulad nila, pero we are all spiritual priests. And that, privilege ay nakamtan natin dahil sa ating pakipag-ugnayan kay Kristo Jesus. Take note of that. No? Please remember that. Underline that. Dahil kakambyo tayo dyan pagdating sa dulo. Kaya po ina-expect lalo na sa high priest na mas mayroon siyang higher standard of living. Dahil siya lang ang inaalaw ng Diyos na makapasok sa kabanal-banalang lugar minsan sa isang taon. At hindi pa maghapon yun. Saglit lang yun, sandali lang yun. Para i-meet lang ang Diyos. At makikita rin natin sa nakaraan nating pag-aaral na ang sexual sin defiles more than the individual. Hindi lang yung mismong taong nagkasala ng sexual ang nadi-defile, kundi po yung kanyang calling. Kaya kapag ikaw at ako na mananampalataya ay nakakumit ng sexual sin, hindi lang yung pagkatao natin ang nayurakan. Mas higit na nayurakan ang pagkatawag ng Diyos sa iyo at sa akin. Ganun siya kahalaga. Kaya, let's keep watch na huwag po tayong makakumit ng sexual sin. Kaya't mahigpit itong ipinagbawal ng Diyos sa mga priest na naglilingkod sa Kanya. Mahalaga rin ang isang tahanan, mga kapatid, lalong-lalo na sa mga magulang at mga anak. Kaya po dito ay nakita natin na kapag ang isang anak na babae ng priest ay nakakumit ng immorality, iginagawad sa kanya ang pinakamahigpit na parusa. At yun po ay ang parusa ng kamatayan sa pamamagitan ng pagsunog ng buhay sa kanya. Kaya napakabigat din ang responsibilidad ng isang tatay na priest sa loob ng tahanan na pangalagaan niya ang kanyang mga anak kung paano niya ito palalakihin upang pagdating ng araw ay huwag silang makakumit ng sexual immorality. Dahil yuyurakan ng anak na babae ang kanyang tatay na priest, ang dangal nito kapag ito ay kanyang ginawa. Kaya ang iginagawad na kaparusahan na itinakda ng Diyos sa mga anak na babaeng nakakumit ng sexual immorality ay kamatayan sa pamamagitan ng pagsunog sa kanya ng buhay. Dahil hindi na lang dinungisan ang kanyang sariling dangal at ang dangal ng kanyang tatay bilang priest, kundi kanya rin pong dinifile, niyurakan ang dangal ng pagkatawag ng kanyang tatay sa pagiging priest. Ganun kahigpit ang Diyos, no? And a man unfaithful at home cannot faithfully represent God in worship. Ibig sabihin, ang priest
ang mga naglilingkod sa templo ay mahigpit na pinagbabawalang makakumit ng sexual immorality. Dahil kapag hindi siya naging faithful sa kanyang sariling asawa at sa kanyang mga anak, then it goes without saying, he is not also faithful with God. So God's leaders must be above reproach. Bigat, no? Ang isang priest, ang isang lingkod ng Diyos ay dapat walang nakikitang kapintasan. Sino po ba dito walang kapintasan? Lahat tayo meron. Kaya mamaya, tingnan nyo kung maigi, dahil kakambyo tayo sa dulo nito. So, spiritual leadership is validated or discredited at home. Madali pong magkunwaring banal sa harapan ng maraming kapatiran. Pero ang tunay na subukan na kung siya ay maayos ay sa loob ng tahanan. Kung paano niya tatratuhin ang kanyang asawa at kung paano niya tatratuhin ang kanyang mga anak. Sabi po sa Leviticus 21:9, and the daughter of any priest, if she profanes herself by warring or by engaging in sexual immorality, profanes her father, she shall be burned with fire. Now, hindi lamang po sa panahon ng kalungkutan at sa loob ng tahanan nagre-require ng certain degree of holiness ang Diyos. Kundi bilang lingkod ng Diyos, ang ating mismong pisikal na katawan ay dapat din pong pinangangalagaan. Ito po, sa Leviticus 21, verse 16 to 21. Kapag ikaw ay bulag, kapag ikaw ay lame, meron kang deformity, meron kang disease, meron kang imperfection sa katawan mo, you are no longer allowed to serve God. You are still allowed to fellowship, but to serve, you are disqualified. Kaya wala ho kayong makikitang priest noon sa kanila na bulag. Wala kayong makikitang priest na lumpo. Wala kayong makikitang priest na may deformity sa kanyang katawan. Yung malaki ulo, maliit ang mga kamay, o maliit ang mga paa, haba ng kamay. Dahil disqualified ka na. Kaya kung tatanungin po natin ang ating sarili at tayo'y mananalamin at titingnan natin ang ating katawan, makikita po natin na hindi tayo karapat-dapat na maglingkod sa Diyos kung nabuhay tayo sa kanilang kapanahunan. What this means, no? It has nothing to do with about worth or dignity, because during that time, physical wholeness o wholeness symbolize spiritual integrity. Ibig sabihin, kapag ikaw ay bulag ng time na yon, wala ka ng integridad para maglingkod. Kapag ikaw ay lumpo, lalo na, hindi ka pwede. Paano ka mag-aayos ng tinapay dun sa loob ng holy place? Kung meron kang deformities, ang tingin ng tao sa iyo, wala kang integridad. Kaya God required both holy sacrifice and holy servant. Kailangan physically, fit to serve. Pag sinabing physically fit, hindi lang healthy ang body mo, kundi walang kapintasan. Siguro po, ini-imagine ko yung mga priest doon, dapat gwapo.
pag yun ang nabatayan, yun ang unang naging batayan sa paglilingkod sa Diyos, unang-una na akong madidisqualify. Alam nyo, matagal kong pinaniwalaan yan, ha? Bata pa ako, pinaniwalaan kong pangit ako. Hindi ko alam bakit natanim sa isip ko yan. Siguro may kinalaman yan sa pagpapalaki sa akin ng mga kamag-anak ko eh. No? And God's holiness demands integrity, inside and out. Panloob at panlabas, dapat may integridad ang isang lingkod ng Diyos, ang isang priest. Sabi po sa Leviticus 21, tingnan niyo itong maigi. Verse 16. This is God's word. And the Lord spoke to Moses, the leader of Israel, saying, Speak to Aaron, his brother, the high priest, the spiritual leader of Israel. None of your offspring, yung lahing susunod sa kanya, none of your offspring throughout their generations, who has a blemish, may kapintasan, may approach to offer the bread of his God. Sabi ng Diyos kay Moses, sabihin mo kay Aaron na sa buong henerasyon ng kanyang lahi, walang maglilingkod sa Diyos kung siya ay may kapintasan. Verse 18, For no one who has a blemish shall draw near. Ano yung mga blemishes na yun? A man blind or lame or one who has a mutilated face or a limb too long. Physical ho ito, ha? Physical. Kaya pag bulag ka noon, di ka na pwedeng maglingkod. Although, pwede ka pa rin makipag-fellowship. Pero yung maglingkod, you're not allowed anymore. No chance. Verse 19, or a man who has an injured foot or an injured hand. Naku, ako po yan pa, ako tagtad ng opera na to eh. Pati yung kamay ko. Sa totoo lang mo, ngayon, yung kamay kong, yung kaliwa kong kamay, nagmamanhid na eh. May deformity na ng dala ng katandaan. Tingnan niyo po yung kamay niyo. May kulubot na ba? Ha? Meron na, no? Diba? Tingnan niyo po yung paa niyo, yung kuko niyo kung bulok. At ito pa po, sabi, verse 20, or a hunchback. Kaya ang isang kuba hindi na pwedeng maglingkod sa Diyos. May deformity eh. Ano ba po? Or a dwarf. Naku, yung mga unano. Abay. Yung maliliit. Disqualified ka na. Ano ba? Or a man with a defect in his sight. Malabo mata, bulag. Or an itching disease. Kung may mga nangangati dyan sa katawan mo, meron kang kurikong. May galis aso ka. Ang sabi dyan, no? Or scabs, or crushed testicles. Verse 21, no man of the offspring of Aaron the priest who has a blemish, meaning kahit alisa lang doon, shall come near to offer the Lord's food offerings. Nilumapit, hindi ka na allowed.
Since he has a blemish, he shall not come near to offer the bread of his God. So mga kapatid, during that time, pag may mga deformities ka, may deficiency ka sa katawan mo physically, no? You are excluded from service, but not excluded from fellowship. You can still fellowship, but you cannot serve anymore. Kahit na priest na galing ka pa sa lahi ni Aaron. So anong application? Some may be disqualified from leadership, but never from grace. Yun naman ang maganda doon. Kaya kahit unano ka, hindi ka pwedeng maglingkod sa templo o sa tabernacle, pwede kong makisalamuha. God distinguishes between role and relationship. Kaya if you are playing a sensitive role, especially in leadership, napakataas ng standard ng Diyos. Both spiritually and physically. Para makapaglingkod ka sa Diyos. Kaya piling-pili ang naglilingkod sa kanila. Piling-pili lang po yung merong privilege na maging lingkod ng isang hari. Now, siguro sa ating panahon po, hindi natin masyadong nakikita yung importance or bigat ng paglilingkod sa, o yung privilege na maglingkod sa hari. Pero nung time po nila, halos lahat ng mamamayan ay gusto maging lingkod ng hari. Pero may certain requirements, may certain qualification. Merong mataas na dinidemand na qualification bago ka makapaglingkod sa hari. Sabi po sa Leviticus 21:22, He may eat the bread of his God, both of the most holy and of the holy things. So pwede kang makipag-fellowship, pero hindi ka na pwede maglingkod. You're out. You are disqualified. If you possess itong mga physical deformities na ito, na binanggit niya. So any physical defect disqualifies a priest from offering sacrifices. He remains a priest and is fully provided for, but he cannot serve anymore. Because during that time, holiness reflects wholeness and perfection. Kaya sa panlabas na anyo pa lang, dapat kita na nila na may integridad ka. Pag sa panlabas na anyo pa lang, wala nang, kumbaga, bulag ka na, maiksi ang paa mo, pilay ka, lumpo, doon pa lang, ginajudge ka na, hindi ka pwede. Wala kang integridad. No? And this mirrors requirements for sacrificial animals. Kaya po, kung natatandaan niyo yung pag-aaral natin sa mga sacrifices nila, di ba? Sabi, walang blemish. Perfect. Kaya ngayon po yung piniprepare nilang red heifer na isa-sacrifice nila, ultimo kalit-liit ang balahibo po nung hayop na yon ay ini-inspection nilang maigi dahil kahit isang balahibong puti na naiiba sa kulay ng kanyang ibang balahibo, i-reject yun. Any simple, small deformity, i-reject yun dahil hindi perfect yung animal. So, mini-mirror po nung requirement do sa perfect na hayop yung pong nire-require sa tao. Now, mga kapatid, my question now is, paano tayo? Alam niyo po, no, to be honest with you, when I was
preparing this lesson, I cannot help but cry. Tears flowed from my eyes, and I was really crying before the Lord when I was preparing this lesson. Dahil nung tinitingnan ko po yung mga requirements, sabi ko, Lord, I'm not qualified. And yet, you allowed me to serve you. Kung nabuhay ako nung panahon na yun, wala na po akong pag-asa na makapasok sa courtyard dahil ako isang hentil. Lalong wala akong karapatang makapasok sa loob ng holy place dahil hindi ako galing sa lahi ni Aaron. At kung ako man ay galing sa lahi ni Aaron, hindi ako makakwalify as priest dahil ang dami kong deformities and deficiencies sa aking katawan. Huwag mo nang pangarapin na maging high priest ka pa. Pero sabi ko, Lord, here am I serving you. So, ang question ko po sa aking sarili is, what made me qualify para maglingkod sa Diyos? And mga kapatid, let me tell you this and hear me loud and clear. Wala pong masamang magpursu ng ating mga karir in the corporate world or in the business world. Go for it. Pero ito po ang isang titiyakin ko sa inyo. Wala na pong ibang pinakadakilang gagawin ka sa buhay mo kundi ang maglingkod sa Diyos. At nung piniprepare ko po ito, umiyak talaga ako. Sabi ko, Lord, I'm not qualified. I even deserve the full punishment of law because I disobeyed you so many times. Sabi po sa 1 Peter 1:18, knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. Then I came to realize while I was on my tears that despite my deformities and deficiencies, that I am not qualified to serve the Lord, God sent His only begotten Son. His Son without blemish. Nagpadala siya ng isang walang kapintasan, both physically and spiritually. Sa Hebrews 9:13, sabi po dyan, for if the blood of goats and bulls and the sprinkling of defiled persons with the ashes of a heifer sanctify for the purification of the flesh, how much more with the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without blemish to God, purify our conscience from dead works to serve the living God. Suddenly, I came to realize the reason why I am qualified to serve the Lord is because of His Son, who has no blemish at all. Nare-realize niyo ba mga kapatid kung anong impact ng pakikipag-isa niyo kay Kristo? Nare-realize niyo ba kung ano ang nagbigay ng karapatan sa iyo at sa akin upang maglingkod sa Diyos sa kabila ng ating mga patong-patong na kapintasan?
mula sa loob hanggang sa labas. Hindi lang naparito ang Panginoong Jesucristo para tayo ay iligtas at patawarin, kundi para tayo bigyan din ng puwang sa paglilingkod sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. Kung hindi dahil sa Kanya, wala ni isa man sa atin dito ang may karapatang maglingkod sa Diyos. Kaya kung naglilingkod ka sa Diyos, it is a privilege na ibinigay ng Diyos sa iyo. Kaya pag-igihin mo. Dahil hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng ganyang pribilehiyo. Dahil kung tutuusin, kaibigan, kapatid, disqualified ka na, antimano. Wala ka ng karapatang maglingkod sa Diyos. Pwede kang pinaka-successful na negosyante sa balat ng lupa, pinakamagaling sa larangan ng iyong pinasok, nagtagumpay ka sa lahat ng larangan sa buhay mo. Pero kung yun lang ang ginawa mo, lahat lang maiiwan lang dito. Dahil ang mananatili lang hanggang sa kabilang buhay ay ang paglilingkod na ginawa mo sa Diyos. Kaya kung hindi ka pa naglilingkod sa Diyos, ay pag-isipan mong mabuti ang ginawa ng Diyos para sa iyo. Marahil katulad ko rin po, na ito rin ang inyong tanong sa inyong mga sarili, Lord, sino ako para maglingkod sa Diyos? Hindi ko kaya. Ang dami kong kapintasan, ang dami kong kapalpakan na ginawa sa buhay ko. Hindi ako matapang, mahiyain ako. Hindi ako marunong magsalita. Sabi po ng 2 Corinthians 12:9, but He said to me, listen, ito ang sinasabi ng Diyos sa iyo, my grace is sufficient for you. Sufisyente, hindi kulang. Ang grace ng Diyos sa iyo. For my power, not your power. Sabi ng Diyos, way, Lord. I am weak. I have all these deficiencies in life. Pero sabi ni Lord, my grace is sufficient. Hindi kahit kailanman kukulangin yan. At ang sabi niya, for my power. You rely on my power, not on your weaknesses. For my power is made perfect in your weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, Paul said. Na-realize ni Paul Then hindi ko gagawing excuse yung weaknesses ko para hindi ako mag-serve ka, Lord. Ipagyayabang ko pa ito. Dahil ang makikita sa akin ay ang grasya ng Diyos at ang kapangyarihan niya, at siya ang mapaparangalan, siya ang maitataas at hindi ako. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest
upon me. Sa Isaiah po, ang sabi 41:10, are you afraid to serve the Lord? Marahil po, you have valid reason para matakot maglingkod sa Diyos, para umatras sa paglilingkod sa Diyos. Alam niyo po, nung pinag-aaralan ko ito, kung tumigil ako doon sa requirement sa mga priest, bukas na bukas din magre-resign na ako dahil hindi ako qualified. Pero nung makita ko po na merong isang walang blemish, walang kapintasan, walang deformities, walang kakulangan, both spiritually and physically, na naghandog ng kanyang buhay para akuin ang lahat ng aking kasalanan at kahinaan at kapintasan, at ako'y patawarin sa lahat ng aking kasalanan. Nagbigay ito sa akin ng katwiran upang lalo pang ibayuhin ang paglilingkod sa Kanya. Dahil siya lamang ang nagbigay ng karapatan sa akin. Alisin mo si Jesus, wala na akong karapatan. Sabi ng Diyos, fear not. Bakit? Bakit hindi ka dapat matakot na maglingkod sa Diyos? For I am with you. Sinungaling ba ang Diyos? Pag sinabi niyang I am with you? Magsisinungaling ba ang Diyos? Pag ipinangako niyang I am with you, at ang sabi niya, be not dismayed, for I am your God. Ito po ang maganda. Tatlong bagay ang sinabi ng Diyos, I will strengthen you. Sabi ng Diyos, I will strengthen you. Kailangan mo lang humakbang, mag-step forward and say, Lord, despite my fear, my deformities, my deficiencies, I will serve you. Maglilingkod ako sa iyo. Yan sabi ng Diyos, fear not. Sasamahan kita, hindi kita iiwanan dyan. I will be your God. And because I am your God, I will strengthen you. Palalakasin kita. Mentally, physically, spiritually, emotionally, and if necessary, financially. And sabi ng Diyos, I will help you. If nobody will, I will help you. And then, I will uphold you with my righteous right hand. Bagamat ito'y binigay ng Diyos kay Isaiah upang magpahayag ng salita ng Diyos. Si Isaiah man mayroon ding takot, may alinlangan. Pero sabi ng Diyos sa kanya, fear not. I am with you. I am your God. I will strengthen you. I will help you. And I will uphold you. Ano bang gusto mo? Yung mismong priest sa oras ng kanyang kapighatian, ang mahalaga sa Diyos na siya'y magpakita ng pag-asa, hindi lang yung kanyang tahanan, hindi lang yung kanyang katawan. Ito pa po, yung kongregasyon na kanyang kinabibilangan.
Ito pong pahayag na ito ay hindi lang inihayag kay Aaron sa isang private na pag-uusap. Ito po ay inihayag sa buong bayan ng Israel. So these standards were announced to the whole nation. And take note, priests were not above correction. Ang priest, ang mga nanunungkulan, mayroon po silang mas mataas at mas malalim na pananagutan. Hindi ko mo sila yung nasa katungkulan, sila na ang pinakamakapangyarihan at hindi na sila pwedeng kantiin kapag sila'y nagkamali. Dahil mas nagre-require na ang Diyos ng higher standard sa kanila. And so holy leaders cultivate holy people. Kaya kung titingnan natin sa panahon nila Moises, ni Aaron, dapat magsimula sa kanila dahil sila yung mga nanunungkulan, sila yung mga leaders. Sa kanila magsimula ang kabanalan at ito ay dadaloy sa buong kapulungan. In the same manner, learning from that principle, dito po sa ating iglesia, magsimula ito sa mga nanunungkulan sa simbahan na ito. Tayo pong mga leaders, hindi tayo ang hari dito. Lingkod din tayo. At tayo nga ang ine-expect na kakikitaan ng magandang halimbawa ng ating pong mga kapatiran. That is what you can do to maintain that level of required or demanded holiness. The leaders must be in perfect holiness with God. And they can do that with the support of the congregation. Kaya tulungan mo tayo. Leviticus 21:8, you shall sanctify him, the priest, for he offers the bread of your God. This is God's commandment to the people of Israel. You shall sanctify him. He shall be holy to you, for I, the Lord, who sanctify you, am holy. Help your leaders to be holy. May participation po kayo. So Moses spoke to Aaron and to his sons and to all the people of Israel. Elders are accountable. Leaders, they lead by example. Churches must pray for and encourage their leaders. We need encouragement from you. And I really thank God na dito po sa congregation na ito, we receive so many encouragement. Thank you so much. Ito po ang Panginoong Jesucristo. He is the perfect high priest. Perfectly holy where all others fail. He entered once for all behind the veil. Ever lives to intercede for his people. Jesus at his throne praying for us, interceding for us. It guarantees a future with no death, no defilement, no disfigurement in the future. Kapintasang katawang ito ay bibigyan ng panibagong anyo ng Diyos. At ito po ay magaganap dahil kay Kristo.
So God requires perfection to approach Him. At yung requirement na perfection na yon ay na-accomplish ng Panginoong Hesukristo. Kaya ang sinumang nakipag-ugnayan, nakipag-isa kay Kristo Jesus, ay qualified na maglingkod sa King of Kings and Lord of Lords. So who made you, not what? Who made you qualified? Sa Diyos? Hindi dahil sa talino mo, hindi dahil sa lakas mo, hindi dahil sa itsura mo, hindi dahil sa kayamanan mo, hindi dahil sa pinag-aralan mo. Ang lahat ng ito ay ginagamit ng Diyos para makapaglingkod ka sa Kanya, pero siya ang nag-qualify sa iyo para makapaglingkod ka. So the Lord Jesus Christ provides the cleansing, atonement, and He has declared you and I righteous before the Lord. That made you qualified to serve the Lord. Kasi kung hindi ka na dineclared na righteous, ako at ikaw, tagtad tayo ng kapintasan at hindi tayo pwedeng maglingkod sa Diyos. Kaya kung nag-iisip ka na magkukwit ka sa paglilingkod, mag-isip kang mabuti. Kung ikaw naman ay hindi pa naglilingkod sa Diyos, so believers are declared perfect, not inherently perfect, but we were declared perfect because Jesus Christ is perfect. So ano magiging response natin dito, mga kapatid? Gratitude. We must be grateful, and we can show our gratitude to the Lord by being obedient to God, and also to have a reverent living. Magsasara na po ako dito dahil 11:31 na and 10 seconds. So the core teaching takeaway natin, mga God's holiness has not changed. The Torah reveals God's standards. And don't you forget, Messiah, our Savior, Yeshua, absorbs the curse para sa atin. Kaya po, holiness is still the proper response to redemption. In conclusion, for 2 seconds, God desires a holy people led by holy servants, redeemed by a holy Savior. So therefore, we are now a kingdom of priests. So in grief, in the home, in the body, and in the church, we are called to be holy. And God said, "Be holy, for I am holy." Tayo po tayong lahat. Let us sing to the Lord before we close in prayer.